Hello guys, welcome to my channel. Quick reaction lang, May 2, 2024, Thursday. Kapapasok lang na balita, natapos din yung saga ng Bong Navarro, Denise Cornejo, and Cedric Lee, no? 10 years, sabi ko, nagulat ako, no? Sabi ko, 10 years na pala yon, no? Isang dekada. So, it means ganun katagal yung justice system sa Pilipinas, no? Pero sige, okay, we'll give it that. Matagal nga, pero at least para sa akin, justice is served or justice was served. Okay? Legal detention for ransom na inihain laban sa kanila ng Kita nyo, host na si eto kita nyo dun pa lang sa CCTV camera di ba? Ang dami nilang kalalakihan, ang lalaki, isa pa, bodybuilder pa yung isa. Di ba? Pinagtulungan nila si Bong Navarro, ginapos. Okay? Tapos ang defense nila dito, grupo ni Cedric, no? Ang defense nila, nag-conduct daw sila ng citizen's arrest. Citizen's arrest talaga, habang or dahil ni-rape daw ni Bong Navarro si Denise Cornejo. Okay? Bong Navarro. Bukod kay Lee at Cornejo, dawit din sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Dahil di Yan ang dami nila Yan palang video na yan, Diyos ko po, alam na natin na guilty sila. Because, parang eksakto, nandiyan kayo, puro kayo kalalakihan. Ha? Sakto talagang setup. And before that, nakita si Denise Cornejo, di ba? Pagdating ni Bong Navarro, umalis si Denise. So talagang setup. Halatang halata. Okay? Yun nga lang, ang nakakalungkot lang, it took the court 10 years para ma-settle to. Pero, sabi ko nga, sige. Anyway, may isa pang nakakalungkot dyan. Alam ko na mga panahon na yan, may mga nagtatanggol pa dyan. And syempre, meron pang kumakampi sa mga kontrabida, sa mga kriminal. Pwede natin silang sabihin kriminal kasi convicted na, no? Sabi, ay, rapist na si Bong, rapist. Well, hindi natin personally kilala si Bong, pero kita nyo yung mga video evidence, CCTV evidence, 'di ba? Bakit may bias? And naku-curious din ako diyan kasi meron talagang mga kumakampi sa kontrabida. Pansin ko lang, no. Tama, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit, ha. Meron talaga kumakampi. Hindi ko alam, kahit isubsob mo na yung ebidensya sa mukha nila. Ay, hindi. Ano yan? Basta kakampihan pa, hirap na magsalita, no? May kumakampi pa rin. Hindi ko alam kung paano kaya ang mentality ng mga ganong tao. So, and then, ito, sinasabi ko lang sa loobin ko, no? Tapos mag-i-expect kayo ng pagbabago sa Pilipinas kung may mga ganon pa rin mag-isip, no? Sabi nyo, ay, kayo, masyado kang judgmental. Well, sabi ko sa inyo, first love ko is psychology. Galawan pa lang to, puro grupo ng mga kalalakihan, ang lalaki pa, matitipuno. Naaktuhan nilang nire-rape? Paano naman maaktuhan ni-rape? Umalis nga yung babae. Diba talagang talaga, maling-mali talaga yan from the start. So, kung sa US yan, ang ginagawa niya, preliminary investigation pa lang kung kasi kinasuhan din nila Cedric Lee si Bong Navarro, diba, ng rape. No? Pagka nakita pa lang yung mga ebidensya, drop na dapat ang kaso niyan sa DA or District Attorney para mapabilis yung takbo ng ng kaso. Okay, parang they dragged it to the point na parang pag nakita mo si Denise Cornejo ngayon, parang tumanda na. Syempre, lahat naman tayo tumanda na, 10 years na Okay, and then meron pa input dito, no? Baka sabihin pagka maganda daw yung nagkasala. Hindi, pag pangit ang nagkasala, kriminal, sabihin, ay dapat yan, kulong yan, sa itsura pa lang yan, dapat halata lang di gagawa ng masama. Pero pag magandang gumawa ng masama, baka naman may pinagdadaanan lang. Pwede pa yan magbago. Pero sa video, ito agad tanggal ko yung sound. So sa video na to, palagi nakafocus sa mukha ni Denise Cornejo. Ang ganda-ganda niya. And imagine niyo, ang parusa dito, habang buhay. O yan, kita nyo? Ilan silang kalalakihan dyan. Matipuno, nag-gym pa yung isa. Hindi ko lang kung isa lang, pero isa yun, laki ng katawan Anyway, so yun nga, habang buhay ang pagkakabilanggo. Imagine mo, ganyan kakaganda, tapos ganyan, ka,
may involve ka sa ganitong klaseng kaso, nako yan, kita mo, punong-puno sila. Ano yun, eksakto, ng rape, tapos, yan, palagi nakapokus sa mukha ni Denise, no? Hindi ko maintindihan, si Denise naman, may chance siya para ilaglag si Cedric Lee, para ilaglag, pero never niya ngayon, she will pay the price. Habang buhay, mabigat yun. Mabigat yun, no? So, ilang taon na ba siya ngayon? Diba? May minimum sentence pa yan eh. Hindi ko alam kung makakalabas pa, no? Pero yun nga, tapos magbabayad pa sila ng tigwa 100,000. Barya lang sa kanila, mayayaman to mga to eh. Yung 100,000, so 300,000 ang ibabayad nila kay Bong na barya lang din kay Bong yun. Ang mabigat dyan yung parusa talaga na habang buhay na pagkabilanggo. Okay? And since si Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were not in court, they are found, and in the case of Denise Cornejo, and Hindi mo namin at sila ng korte ngayon, Mautak pa si Cedric Lee, hindi umattend, no? Dahil pag sinabing guilty, instant kulong. Oh, asa na, magtatago pa ba yan? Nako. Yun nga, no? Babalikan ko yung sinabi ko kay Denise Cornejo, no? Model, magandang babae, dalaga. Sinira niya yung buhay niya. For what? Para saan? Hindi maintindihan natin yan. Hindi natin maintindihan bakit. And then, hanggang sa huli, hindi yan nilaglag si Cedric Lee. Ano ibig sabihin? Yung pwede siyang bumaliktad, sabihin niya na yung totoo, mag-state witness siya para mabawasan yung yung parusa. Wala hanggang sa huli. 'Di ba? Pinangatawanan niya yung kasinungalingan. Talagang panindigan niya. So ang analysis ko dito, si Denise Cornejo, hindi naman sa pagiging bias, based on the personalities na na-observe ko sa kanila. Etong si Cedric Lee, master manipulator to. Itsura pa lang nito, master manipulator. And I'm sure may mga kilala kayo na mga babae na madaling ma-manipulate. No, baka ito kasama to. Baka na-manipulate to. Hanggang sa huli, hindi kumanta hindi kumambyo. So pareha sila ng sentensya. 'Di ba? Yun lang ang dito, magsasuffer sa side nila, syempre yung mga kapamilya nila. Pero ito talaga si Cedric Lee, itsura pa lang nito, no? Ibig sabihin, the way he talks, meron siyang swag, may yabang siya na parang sa tingin niya he can get away with it. Yun ang basa ko sa kanya. And then palagi ko sinasabi sa inyo, no, pag pinalaki kasi tayo ng mga movies na yung mga kontrabida, yung mga samang tao, may peklat sa mukha, yung kamukha nila Max Alvarado, Paquito Diaz, di ba? Romy Diaz. Pero sa totoong buhay, yan, magaganda, gwapo, model, di ba? Makikinis ang balat, yung parang ang babango nila, parang hindi nadudumihan. Pero deep inside, masamang tao yan. Ito, it's just good na merong CCTV footage at hindi pinatay si Bong. Kasi kung pinatay si Bong, walang CCTV footage, baka hanggang ngayon murder mystery yan, no? So, yan, no, guys. Yung evil comes in all forms and sizes and faces. Magkakaiba talaga, no? Wag tayong pagbasihan na maganda yan, magbabago pa yan, or mabait yan. Pero sinabi ko, biktima siya, baka. Kasi nga, itong si Cedric Lee, nababasa ko na master manipulator to. Magaling to mag-manipulate ng mga tao around him. Okay? Yun nga, no? Sa society natin, tandaan nyo yan, no? Huwag natin pagbasihan yung muka, yung antas sa buhay, kung mayaman, kung hindi magagawa. May ebidensya na May video evidence na no? Pati yung mga iba dyan na nagtatanggol pa rin sa mga halata na nga na may ginawang masama, pero pinagtatanggol pa rin. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganon Pero syempre, sabi ko nga, it is what it is. Ganyan talaga ang buhay. Continuous struggle. No, kahit 10 years inabot, congrats kay Bong kasi naka-receive siya ng justice.
And with that, tatapusin ko na yung vlog na to, no? See you next time. Bye.